Wala sa sarili si Veronica habang naglalakad palabas ng ospital. Sa nangingilid niyang mga luha, pagod niyang ibinaba ang titig sa bagay na kanyang hawak-hawak. Isa yung sonogram. I'm having quadruplets. Oh my God! Nanginginig niyang bulong. Hindi pa rin siya makapaniwala kahit na naipaliwanag na naman ng doktor ang lahat. Sa sonogram, malinaw na makikita ang 4 na maliliit na hugis na parang mga buto. Ayon sa doktor, yon ang kanyang mga anak. Ilang linggo nang masama ang kanyang pakiramdam at palaging nagsusuka. Agad siyang dinapuan ng kaba dahil may hinala na siya sa nangyayari sa kanya. Kaya agad siyang nagpunta sa ospital and her hunch was right. She is pregnant. Hindi niya inaasahan na magbubunga ang isang gabi na may nakasiping siyang estranghero na nakilala niya lamang sa isang bar. Paano na to? I didn't even know the name of the guy I slept with. Kung bakit ba naman kasi hindi ko inalam ang pangalan ng lalaking yon? Ang bobo mo talaga, Veronica. Inis na saad niya sa sarili. Napahilamos na lang siya ng muka. Hindi niya alam kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Noong gabi kasi na may nangyari sa kanila, tanging muka lang ng natutulog na lalaki ang kanyang natatandaan. Problemado tuloy siya kung saan niya hahagilapin ang lalaking yon. Ano pa ba magagawa ko? Nangyari na. I'll face this on my own. Ipumumukha ko kay Dad na kaya kong buhayin ang mga anak ko even without their help. Muli niyang naalala ang mga salita ng kanyang amang si Don Federico. Itinakwil siya ng ama nang malaman nitong buntis siya at walang maipakikilalang ama sa mga bata. Napakawalang kwenta mo talaga. Wala ka na nga nagawang matino rito sa bahay at sa negosyo. Tas nagawa mo pa magpabuntis sa iba? Ba't di mo tularan ng Ate Vera mo? Nag-aaral siya ng maayos at tumutulong sa negosyo. Si Ate Vera na naman ang bida at magaling. Tapos ako wala na namang kwenta sa pamilyang to. Palagi naman eh. Ano pa bang bago, Dad? Lumayas ka! Layas! Wala akong anak na disgrasyada! Yun ang nangyari matapos malaman ng pamilya niya na buntis siya. Pinalaya siya sa bahay na para bang wala siyang karapatan doon. Hindi naging madali ang buhay ni Veronica. Umalis siya na walang-wala at nagdadalang tao pa. Mabuti na lamang at nariyan ang kaibigan niyang si Samantha. Tinulungan siya nito. Dahil nakatapos naman siya ng college at may kaya ang kanyang kaibigan, naisipan nilang magtayo ng negosyo at yun ang bumuhay sa kanya, maging sa kanyang mga anak, sa loob ng 7 taon. Sis, pasensya ka na talaga. Hanggang ngayon kasi hindi pa maganda kalagayan ni Mommy eh. Kaya hindi ako makaalis dito sa Switzerland. Wika ni Samantha habang kausap niya sa FaceTime. Ayos lang, Sam. Take care of Tita. Ako na munang bahala sa kumpanya. By the way, do you remember our scheduled meeting with Mr. Montenegro, the hotel owner? Bukas na ang meeting na yon. Ani Samantha. Tumango siya sa harapan ng screen. Iyon ang ilang linggo nilang inasikaso ni Samantha bago lumipad ang kaibigan patungong ibang bansa. Si Samantha ang direktang nakakausap ng kliyente nila, kaya wala siyang alam na impormasyon tungkol sa lalaki, maliban sa ito ay hotel owner. The meeting is a huge deal for us. This is our big break. Securing the contract with Mr. Montenegro could skyrocket our business. Hindi biro ang impluwensya niya. Kita niya mula sa screen ang pagiging balisa ng kaibigan. Hindi ito mapakali. Dahil nasa Switzerland pa rin si Samantha, sa kanya naiwan ang pamamahala ng maliit nilang kumpanya. Gumagawa sila ng mga mesa, upuan, pinto at iba pang disenyo na yari sa kahoy. Since you're still in Switzerland, you want me to handle the meeting? Alanganin niyang tanong kay Samantha. Oo, sana. Kaya mo ba? I know how busy you are. May 4 kang bulilit. I can do it, Sam. Sayang kung di natin mahuklos ang deal with Mr. Montenegro.
Ilang araw rin tayo nagpuyat para dito. At sa'yo na rin ang galing. This deal could open so many doors for our business. OMG! Thank you so much, Veronica. Pasensya na din. Akala ko talaga hindi mo gagawin eh. Ano ka ba? I'm your friend and your co-owner. Of course, tutulong ako. Just send me the complete details para alam ko ang gagawin bukas. Paalala niya sa kaibigan na nakahinga naman ng maluwag dahil sa pagsalo niya sa business deal na gaganapin bukas. Sure, I will message you kung saan kayo magkikita ni Mr. Montenegro. Thank you, sis. And I'm so sorry to drop you this on you last minute, ha? But I know you'll do an amazing job. Don't worry, Sam. I'll take care of everything. Just focus on what you need to do and I'll handle Mr. Montenegro. Ako nang bahala. Nakangiti niyang saad sa kaibigan. Mabilis din na natapos ang tawag. Ilang saglit pa, natanggap niya ang email galing kay Samantha. Laman noon ang mga detalye na kanyang hinihingi. Oh, mukhang taga Santa Monica din siya. Sambit niya nang makita ang pangalan ng meeting place nila. Isa iyong restaurant sa kanilang bayan na madalas nilang kinakainan. Muling pinag-aralan ni Veronica ang gagawin bukas. Kung sakaling maklose niya ang deal, ang kumpanya nila ang magiging direct supplier ng wood furniture para sa hotel. Malaki ang magiging tulong nun sa business nila Samantha, kaya kailangan niyang galingan. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya na ring tumigil si Veronica. Nilingon niya ang orasan na nasa gilid ng kanyang working table, pasado 3:00 na ng hapon. Sigurado siya na padating na ang kanyang mga anak galing eskwelahan. Mommy, we're home! Eksakto ngang paglabas niya ng kwarto, boses agad ng 4 na mahukulit na bata ang kanyang narinig. Sa kanilang sala, naroon ang kanyang quadruplets na sina Thunder, Rain, Cloud at Sunshine. Nakasuot pa ng school uniforms ang mga ito. 2 lalaki at 2 babae ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At sino mag-aakala na sa loob ng 7 taon, nagawa niyang palakihin ng maayos sa mga anak gamit ang kanyang sariling pagsisikap. Welcome home, babies! Binigyan niya ng tig-iisang halik sa pisnga ang mga anak. Go to your room and change your uniforms. Pupunta tayo sa mall. Nagtatatalon sa tuwa ang mga bata dahil sa kanyang sinabi, Yay! We're going to the mall! Mommy, I want you makeup toys! Tili ng kikay na si Sunshine, ang bunso sa 4. Mommy, I want new toy gun! Ani Cloud na tuwang-tuwa naman. Ito ang sunod sa bunso. Mommy, ako po I want new paintbrush. Si Rain, ang sunod sa panganay at mahilig magpinta. Mommy, I finished reading my biology book. I want chemistry book this time. Wika naman ni Thunder, ang panganay sa quadruplets at may kakaibang hilig sa libro. Okay, bibilhin natin lahat ng gusto nyo kaya magbihis na kayo para makaalis tayo. Thunder at Rain, asikasuhin nyo mga kapatid nyo, ha? Okay po, Mommy. Wait mo na lang kami. Sagot ni Rain sa kanya. Sa 4 na anak, si Rain at Thunder ang maaasahan niya sa pagbabantay ng mga kapatid. Sa edad na 7 taon, matured na rin ang pag-iisip ng dalawa, kaya hindi na siya nahihirapan, samantalang sina Cloud at Sunshine naman, bibo at malikot. Ilang sandali pa nasa mall na si Veronica kasama ang mga anak. Balak niyang bumili ng mga gamit sa bahay at mag-restock ng mga pagkain sa kusina. Napansin niya kaninang umaga na ubos na ang stock ng gatas at paboritong pagkain ng mga anak niya. Kids, huwag kayong bibitaw kay Mommy ha, baka mawala kayo. Don't worry, Mommy. I know our address naman po kung sakaling malost ako here eh. Maarting wika ng kanyang bunsong anak na si Sunshine. Nakipag-appear pa si Sunshine kay Cloud. Magkasundo talaga ang dalawa pagdating sa pag-uugali. Sunshine, Cloud, listen to me, okay? Kapag hindi kayo nag-behave, hindi ko kayo ibibili ng mga gusto nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumingin sa kanya ang 2 bata. Opo, Mommy. Behave lang po kami ni Cloud. Promise po.
Saad ng bata na tila natakot sa kanyang banta. Hawak ni Veronica ang kamay ni Sunshine. Katabi naman nito ang nakahawak ding si Cloud. Sa kabilang kamay naman niya, tahimik sina Thunder at Rain. Maraming napapatingin sa kanilang banda dahil sa kanyang quadruplets. Hindi kasi maipagkakaila na talagang agaw pansin ang kanyang mga anak. Nangingibabaw ang maputing balat na mga ito at takaw atensyon ang mga matang kulay asul. Hindi naman ganoon ang kanyang mga mata kaya malakas ang kutob niya na sa ama ng mga ito nagmana ang mga bata. Nang makita ni Veronica ang pakay sa supermarket, agad silang pumasok doon. Aliw na aliw pa ang mga gwardya dahil sa ginawang pagsaludo ni Cloud na tinularan din naman ni Sunshine. Ang cute na anak niyo, ma'am. Anang guard na sinuklian niya lang na tipid ng ngiti at sunod kumuha na siya ng isang pushcart. Inabala na ang sarili sa pamimili. Sa kabilang banda naman, tamad na ibinato ni Archer ang susi ng kanyang BMW sa naghihintay na valet. Naroon siya sa mall na pagmamay-ari ng kanyang kapatid upang bumili ng laruan na iririgalo niya sa kanyang pamangkin. Good afternoon, Sir Archer. Bati sa kanya ng mga nakakakilalang sales lady. Good afternoon, Sir Archer. Saad naman ng mga gwardya. Mabilis siyang nagtungo sa toy store. Iginala niya ang paningin para maghanap ng magandang regalo. Habang abala sa mga laruan, bigla siyang may narinig na tinig mula sa malayo. Sunshine! Tara na, pabalik kina mami. Baka hinahanap nila tayo. Boses yun ng isang batang lalaki. Wait ka lang, Cloud. Help mo ako hanapin yung makeup kit na toys na yung parang kay Barbie. Inggit ako kay Tori nung dinala niya yung toys niya sa school Sagot naman ng batang babae. Bumaba ang mga mata ni Archer sa hawak niyang laruan. Kulay pink yun na box at may nakasulat na Barbie Makeup Kit. Mukhang yun ang tinutukoy ng batang babae. Pasimple niyang nilingon ng dalawang bata. Nakita niya ang isang batang babae. Nakapigtail sa buhok nito at nakasuot ng pink na jumper. Katabi nito ang bata namang lalaki na nakasuot ng jumper na kulay asul. Sa tingin niya magkapatid ang mga ito. Akma na sanang aalis si Archer para dalhin sa counter ang laruang napili nang biglang lumiwanag ang mata ng batang babae matapos makita ang hawak niya. Tinawag siya nito. Hey, mister! Tumakbo palapit sa kanya ang bata. Bibilhin mo po ba yung toys na hawak mo? Yes, I will buy it. Malamig niyang sagot. Akala niya matatakot ang dalawa sa kanyang presensya. Ngunit nanatili ang mga itong nakamasid sa kanya. Pwede po bang sa akin na lang yung toys? Yan kasi hinahanap ko kanina pa Hanap ka na lang po ng iba, please. Pinagsiklop ng batang babae ang maliliit nitong daliri. Pagkatapos nagmamakaawang tumitig sa kanya. No, ayoko. Iling niya pagkatapos ay ngumisi. Please po, mister. Lumabi pa ang kawawang bata. No, I saw it first, so it's mine. Hanap ka na lang na sayo. Ibang toys. Lumipat ang mata ni Archer sa kapatid ng batang babae. Masama itong nakatitig sa kanya. Ang damot mo naman po. Ba't ayaw mong pagbigyan ng sister ko? You're too big to play toys. And Barbie pa, are you gay? Nag-isang linya ang labi ni Archer dahil sa narinig. Lumuhod si Archer para pantayan ang taas ng dalawang bata. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ang asul ng mga mata nito. Katulad yun ng kanyang mga mata. Mabilis din naman siyang nakabawi mula sa pagkabigla pagkatapos ay tumikhim. Hey boy, I'm not a gay. Ba't di na lang kayo maghanap na ibang toys? Pero mag-iingat lang kayo. Baka makasira kayo at hindi nyo babayaran. Ginulo niya pa ang buhok nito para mas lalong asarin ng bata. Nagtagumpay naman siya nang tumalim ang titig nito sa kanya. We can pay for our toys, mister.
Seryosong saad nito at tinabig pa ang kanyang kamay. That's great to know, but you'd better find another toy for your sister because this one is mine. Itinaas ni Archer ang hawak niyang laruan. Pagkatapos sabihin yun, tumayo siya mula sa pagkakaluhod at tinalikuran ng dalawang bulilit. Sunshine, hanap na lang tayo ng ibang toys. But I want that one. Basag na boses ng batang babae ang huli niyang narinig. Dumiretso na si Archer sa counter at agad siyang nakilala ng mga tauhan ng store. Hey miss, meron pa ba kayong stock ng ganyan? Itinuro niya ang laruan na ikinakahon ng cashier. Yes sir, meron pa po sa storage room. Magalang na sagot ng kahera. Ikuha mo ako na isa. Then, makikikuha na rin ako ng pinakamahal na toy sa pambatang lalaki. Utos niya na agad sinunod ng sales lady na nasa malapit. Saglit pang naghintay si Archer. Iniikot niya ang paningin sa buong lugar. Sigurado siya na hindi pa nakakalabas ng store ang dalawang batang nakausap niya. Nang dumating ang sales lady, bitbit ang mga laruan, agad niya yung ipinalagay sa paper bag. Could you please give this paper bag sa magkapatid na naroon sa dulo? They're the little boy and girl I spoke with earlier. Sabihin mo galing yan kay mister. Alam na nila kung sino yon. Pagkautos noon, umalis na rin si Archer sa lugar suot ng isang ngiti sa labi. Samantala, hindi naman mapalagay si Veronica nang mapagtanto niyang wala na ang mga anak niyang si Cloud at Sunshine sa kanyang tabi. Ang dalawang yun talaga, sabing wag akong tatakasan eh. Palatak niya habang iginagala ang paningin sa buong mall. Napansin niya na nawawala ang dalawang bata nung nakapila na siya para magbayad nang pinamili kanina. Mommy, look, yan pa sina Sunshine at Cloud oh. Itinuro ni Rain ang kabilang direksyon. Sinundan niya yun ng tingin at doon niya nakita ang mga anak na may bitbit na dalawang malaking paper bags. Cloud, Sunny, sa kayo nanggaling? At ano yung mga dala niyo? Mommy, binigyan kami ni Mr. na nakilala namin sa toy store ng gift. Look, we have new toys! Tili ng kanyang bunso at tuwang-tuwa sa nakuhang regalo. Did you accept gifts from stranger? Hindi ba sabi ko, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa iba? Paano kung tinangay kayo nun? Mommy, huwag ka na po magalit sa amin. Mabait naman po yung mister eh. Ayaw mo po nun, di mo na po kami ibibili ng toys. Nakatipid ka na po. Sagot naman ni Cloud na pinaglalaban pa talaga ang nangyari. Napahilot na lamang sa sentido si Veronica. Mukhang maaga siyang tatanda kina Sunshine at Cloud. Saglit niya pang pinagsabihan ng dalawang bata bago nagpatuloy sa pamimili nang para naman kina Rain at Thunder. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iikot sa mall, agad din silang umuwi dahil maghahanda pa siya para sa meeting bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Veronica. Naisipan niyang isama ang 4 na bata sa meeting dahil walang magbabantay sa mga ito kung sakaling iwan niya sa kondo. Hindi kasi siya kumuha ng yaya para sa mga anak. Gusto niyang maging hands-on mommy para sa mga bata, para maalagaan niya ito na maayos, pero may pumupunta namang katulong tuwing araw ng linggo para maglinis at maglaba. Mommy has to meet someone for work, and I will be bringing you with me. Pero kids, ayoko na makulit ha. Tulad na nangyari kahapon, ayoko mauulit yon. Ang mga mata niya nakatutok sa dalawang bata na bukod tanging nagkukulitan sa backseat nang minamaneho niyang sasakyan. Will you promise mommy that you will behave, Sunshine and Cloud? Tumangulang ang dalawang bata. Nang makarating sa restaurant, agad siyang nagpark ng sasakyan at tahimik na bumaba ang kanyang quadruplets. Let's go inside. Inalalaya niya ang mga bata papasok sa loob ng restaurant. Good day, ma'am. Welcome to Rael's Diner. Do you have a reservation? Bungad na bati sa kanya ng waiter. I have a meeting with Mr. Archer Montenegro. Is he already here? Balik niyang tanong sa waiter. Mr. Montenegro isn't here yet, but he has made a reservation this way, ma'am. Iginiya siya ng waiter sa isang table. Tahimik sa pwestong yun,
At may tamang espasyo ang bawat table na sapat para bigyan ng privacy ang mga kumakain. Ibinaba ni Veronica ang tingin sa suot niyang relo. Oh my God, I'm 30 minutes early. Sayang naman. Saad niya, pagkatapos binalingan ng kasamang waiter. Can I also get a table for my kids? Kahit dito lang sa malapit? Request niya sa waiter. Dinala niya ang 4 sa table na sapat lang para makita niya mula sa table nila ni Mr. Archer Montenegro. Umorder na rin siya ng pagkain at dessert na agad nilantakan ng mga bata. Nang malapit nang sumapit ang 10:00, bumalik na siya sa kabilang table. Inilabas niya ang iPad para mag-notes ng mga pag-uusapan nila ni Mr. Montenegro. Ilang sandali pa pumasok na ang lalaki sa loob ng restaurant. Kapansin-pansin ang lalaki dahil sa suot nitong business suit at dahil na rin sa angkin nitong tangkad. Marami ang napapalingon sa lalaki dahil sa nagsusumigaw nitong presensya. The handsome man in her gray business suit walked directly on her direction. I'm sorry I'm late. Nahinto ang paghinga ni Veronica nang marinig ang baritonong tinig ng lalaki. Malalim yun at buong buo. Huminto sa tapat niya ang binata. Marahil ito na si Mr. Montenegro. It's fine, Mr. Montenegro. Naputo lang sasabihin niya nang makita ng malapitan ang muka ng lalaki. Halos panawan siya ng ulirat nang makita ang pamilyar na ilong, makapal na pilik mata at ang umiigting na panga nito. Maging ang kulay asul ng mga mata nito, hindi na palampas ng kanyang mga titig. Pamilyar sa kanyang lahat ng yon. Kahit lasing siya at madilim sa hotel noon, hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking nakakuha ng kanyang pagkabirhen 7 taon nang nakakalipas. I'm Archer Montenegro, the owner of Montenegro Beach Hotels. I guess you're Veronica Santibanez from V&S Woodcrafts and Furniture? Wika ng ama ng kanyang quadruplets. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, pasimple niyang nilingon ang table kung saan naroon ang kanyang mga anak. Pero, ibinalik niya rin agad ang atensyon sa harap pagkatapos tumikim at sinubukang itago ang kabang nararamdaman. Yes, I'm Veronica. Nauutal pa siya. Samantala, lihim na umigting ang panga ni Archer nang mapansin niya ang panginginig ng boses ng babaeng kausap. Afraid of me now, baby? Gusto niyang sabihin ang mga salitang yon, ngunit pinanatili niyang tikom ang kanyang bibig. Pinagmasdan niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng isang all-black suit and slacks, katuwang ang pares na pulang stilettos. Hindi niya pa rin maipagkakailang kagandahan na meron ng babae. Katulad pa rin nung una niya itong nakita sa bar. Tama. Kilala niya si Veronica, ang babae na nakasama niya sa bar at dinala sa hotel. Ang babae na nagawa siyang takbuhan matapos nang nangyari sa pagitan nila. Hinding-hindi niya makakalimutan ng babae. Ilang taon na rin ang iginugol niya para hanapin ito. At yun ang dahilan kung bakit naroon sa harapan niya si Veronica. Ginawa niya ang lahat upang mag-cross muli ang kanilang landas. At hindi niya itatanggi na sa una pa lang, may nararamdaman na siyang atraksyon para dito. Nice to meet you, Veronica. Naglahad siya ng kamay. Akala niya hindi yun tatanggapin ng dalaga, pero umangat ang gilid ng kanyang labi nang makipagkamay ito sa kanya. Nanlalamig pa ang kamay nito nang dumaop sa nakaabang niyang palad. Nice to meet you, Mr. Montenegro. Muli na naman itong nautal. You're too formal. Just call me Archer. Take a seat. Ipinagkila niya pa ng upuan ng babae. Alright, let's begin with today's agenda. I'm here to talk about the wood furniture you're interested purchasing from us. Normally, my business partner Samantha would handle this meeting, but she has an urgent matter to attend to. I hope it's okay if I take over for her. Yeah. She informed my secretary about the changes. No worries. Alam niya ang bagay na yon. Laking pasasalamat niya nga dahil si Veronica ang pinadala ni Samantha para mag-close ng deal. Talagang umaayon sa kanya ang pagkakataon. So, here's the portfolio of the furniture of our company have. Iniabot niyang dalaga ang isang folder.
Binuklat ngayon at pinasadahan ng tingin. These are all beautiful? Komento niya na hindi naman lang tinitignan ng maigi ang laman ng folder. Of course, these are the finest furnitures we offer. We don't want to disappoint you, so we've prepared only the very best. Mababakasan ng pagmamalaki ang tinig ni Veronica. Mukhang nahimig na nito ang sarili dahil hindi na kinakabahan sa kanyang presensya. I can't choose. Lahat ay magaganda. Hindi ko alam kung babagay sa hotel. I guess it would be better if you visit the hotel personally para makita mo kung ano mas bagay at mas maganda pa doon. Suggestion niya. Tahimik niyang pinanood ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Veronica. Mula sa pagiging kalmado hanggang sa palitan ng pagkalito. You want me to personally visit your hotel? Nahihintakutang saad ng babae sa kanya. Yes, of course. I can offer you a 3-day stay at my hotel so you have ample time to select the design and furniture that best suits the hotel. Doon ko na rin pipirmahan ang kontrata. Samantala, nalunod sa malalim na pag-iisip si Veronica. Ang plano niya na pag-iwas kay Archer pagkatapos ng meeting sa araw na yun biglang naglaho. Naisip niyang hindi niya matatakasan ng lalaki lalo na at siyang namamahalas sa business nila ni Sam at wala siyang kawala kay Archer. I will ask my co-owner about your offer, Mr. Montenegro. Pag-uusapan namin ang bagay na yan. Kabado at nanginginig na naman na kanyang sabi. Why not decide now? Ayoko masayang ang araw sa paghihintay na sagot mula sa inyo. Ilang linggo na lang may malaking event na magaganap sa hotel. Gusto ko masimula na ang pagpapalit ng mga gamit sa lalo madaling panahon. Na-pressure si Veronica sa kanyang narinig. Kaya kahit nagdadalawang isip, pumayag siya sa kagustuhan ni Archer. So, I look forward to seeing you at my hotel. You can come by tomorrow. Napabuntong hininga si Veronica. Ngayon ay iniisip niya kung paano niya maitatago ang mga anak kay Archer. Kung 3 araw siyang mananatili sa beach hotel nito, hindi niya naman maaaring hindi isama ang mga anak sa hotel dahil walang mag-aalaga sa 4 habang nagtatrabaho siya. Sure, Mr. Montenegro. I believe we're finished in this meeting. Thank you very much for trusting us. Nakangiting wika niya kay Archer. You're welcome. Before you take your leave, samahan mo muna akong kumain. Tatanggi pa sana siya sa alok ng lalaki ngunit nagsimula nang dumating ang order ng mga pagkain. Habang abala ang binata sa pakikipag-usap sa waiter, nilingon ni Veronica ang table kung saan naroroon ang mga anak. Tapos na ang mga itong kumain ng kanin kaya dessert ang nilalantakan. Napapangiti pa siya nang makita ang pag-aagawan ng mga bata sa cherry na nasa ibabaw ng cake. Shall we eat? Nabawi niya ang tingin sa mga anak na magsalita si Archer. Sige. Hindi mapakali si Veronica. Nang nasa kalagitnaan kasi siya ng pagkain, naging maingay ang table ng 4 na bata. Boses ng 4 ang nangingibabaw sa loob ng restaurant. May kung anong pinagkukwentuhan ng mga ito. Pagkayari ay tatawa ng malakas sa pangunguna ni Cloud at Sunny. Maraming customer ang napapalingon sa quadruplets ngunit walang sumasaway dahil naaaliw sila sa panonood. Oh, so they're quadruplets. I thought they were just twins. Ha? Nanlalamig ang katawan ni Veronica nang mapansin niyang pinapanood na rin ni Archer ang kanyang mga anak. Those kids, at the next table, 4 pala sila? I'm familiar with the one with pigtails and the little boy next to her. Sina Cloud at Sunshine ang tinutukoy ni Archer. I met them yesterday in a toy store. Dugtong pa ng lalaki. Tahimik na napamura si Veronica. Naaalala ang nangyari kahapon kung saan may dalang laruan ang 2 niyang anak. Cloud, Sunshine, at talagang mas una niyo pang nakilala ang daddy niyo bago ako? Sigaw niya sa kanyang isipan. Cute nila, no? Nasabi niya na lang para pagtakpan ng kabang meron sa kanyang dibdib. Excuse me, restroom lang. Nagpaalam siya sa binata nang hindi niya makayanan ng kaba. Nang tumango si Archer, lakad-takbo niyang tinungo ang restroom ng restaurant.
Mabilis niyang kinapa ang cellphone. Pagkatapos tinawagan ang spare phone na hawak ni Rain. Palagi niya yung binibigay kay Rain tuwing lumalabas sila. Ilang ring pa lang, sumagot na si Rain. Mommy, why did you call po? Nawala po kayo sa table niyo. Hey baby, nasa restroom lang ako. Malapit na matapos si Mommy sa meeting. Paliwanag niya sa anak. Rain, sweetheart, pwede mo bandalhin ang mga kapatid mo sa parking lot? Don't worry, susunod agad ako. Aalis na tayo. And ask Thunder to help you. Sige po, Mommy. How about our bill po? Don't worry about that. Si Mommy nang bahala. Wait me at the parking lot, okay? Look for your siblings. Ikaw na bahala. I'll be there in a minute. Sige po, Mommy. Ibinaba na rin niya ang tawag bago dahan-dahang humarap sa salamin. Kita niya ang pamumutla ng kanyang muka. Ikaw ba namang makita ang lalaki na kabuntis sa'yo ng 7 taon? Ang nakakaraan habang ang anak nyo? Naroon lang sa malapit? Hindi ka kaya kakabahan? Lord, grabe namang surprise to. Di ako prepared Aniya habang nakatitig sa salamin. Hindi na rin siya nagtagal sa loob ng restroom dahil naalala niya ang mga anak na naghihintay sa labas. Pagbalik niya sa table nila ni Archer, agad kumunot ang noo niya nang makita na nagpupunas ng maruming damit ang lalaki. Mr. Montenegro, what happened? Wala. Just a simple accident caused by troublesome kids. Sagot sa kanya ng lalaki, pagkatapos sinulya pa ng lamesa ng kanyang mga anak. Wala na roon ang 4. Napatapik na lang si Veronica sa noo nang nakuha niya ang nais sabihin ng lalaki. Mukhang nagkalat pa ang mga anak niya bago umalis ng restaurant. Ganun talaga mga bata Hilaw niya na lang nasambit. Yeah, pero dapat sa mga makukulit na bata hindi hinahayaang pag-gala-gala. Nakakaperwisyo lang Saad naman ni Archer, naabala pa rin sa pagpupunas ng damit. Gago, mga anak mo yung sinasabihan mong perwisyo. Gusto niyang isigaw sa mukha ni Archer mga salitang yun pero pinipigilan niya lang. I think I'll go ahead. Pupunta na lang ako sa hotel niyo para pag-usapan natin yung napag-usapan ngayon. Mr. Montenegro, thank you for your time, Paalam niya sa binata. Narinig niya pa ang pagtawag ni Archer ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Nang makita ang waiter na may hawak na bill, natiyak niyang para sa kanya, agad siyang nag-abot ng 3 asul na perang papel. Hindi na siya nag-abala para kunin ang sukli. Pagdating sa labas, agad niyang niyaya ang mga bata paalis at mabilis pinasakay sa sasakyan. Natatakot na maabutan sila ni Archer. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makarating na sila sa basement ng kondo. Mabilis na lumipas ang oras pagsapit ng gabi dahil labis siyang binabagabag ng nangyari kanina. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa tabi ng mga anak at nagtungo sa kusina. Uminom siya ng tubig at piniling manatili muna doon. Nang hindi na siya dalawin ng antok, wala sa sariling dinampot niya ang cellphone na nasa ibabaw ng countertop. Mabilis niyang itinipa ang pangalan ni Archer sa internet hanggang sa maraming articles ang lumabas tungkol sa binata. He's really a big fish in business world, Sambit niya nang mabasa ang ilang article tungkol sa business ventures ng lalaki. Nagmula pala ito sa angkan ng mga negosyante. Sa bagay, his surname speaks volume. Kilala ang mga Montenegro dahil sa pagmamay-ari ng mga ito sa mall, beach hotels, at airlines. Hindi rin nakatakas sa kanyang pagbabasa tungkol sa relationship status ng lalaki. Maraming nalilink dito na babae at hindi na yun katakataka. Akmang papatayin niya ng cellphone nang isang article ang pumukaw sa kanyang atensyon. Muntika niya pang mahulog ang hawak na cellphone nang mabasa niya ang headline ng article. Montenegro and Santibanez ready to tie the knot. Basa niya sa headline, sa ibabano na yung picture ni Archer na nakaakbay sa babaeng kilalang-kilala ni Veronica. Ate Vera? Nangangatala mga daliri ni Veronica habang nagsiscroll sa kanyang cellphone at halos pagsisihan niya na tinapos niyang basahin ang lahat na nakasulat doon. Girlfriend niya ang ate ko? Nabasa niya na ang ate niyang si Vera ang rumored girlfriend ng bilyonaryo at hotelier na si Archer. Ang picture na nasa internet ay kuha mula sa isang fashion show na dinaluhan ng kanyang kapatid.
Magkasama ang dalawa doon at sweet na sweet pa sa isa't isa. Mas lalong hindi niya dapat malaman ang tungkol sa mga bata. Nanginginig ang kamay at labi ni Veronica nang may mapagtanto. Mas nadagdagan ang kanyang dahilan para itago ang mga anak mula sa lalaki. Pagdating ng umaga, walang ganang nag-impake ng damit si Veronica. 3 araw sila ng mga bata sa hotel na pagmamay-ari ni Archer, kaya medyo marami-raming damit ang kakailanganin nila. Dagdag pa na malapit yun sa beach. Pamihadong hindi palalampasin ng mga bata ang magtampisaw sa dagat. Nang matapos ang pag-iimpake, agad niyang binihisa ng mga anak, sunod ang kanyang sarili, ang kanyang inasikaso. Naka-summer dress siya katulad ng 2 niyang anak na babae. Samantalang ang 2 anak na lalaki naman ay nakapolo at puting short. Nang makarating sa hotel, agad siyang sinalubong ng manager. "Good day, ma'am. Are you Miss Veronica Santibanez?" Tumango naman siya. "Follow me, ma'am." Inabot ng bellboy ang dala niyang gamit. Tanging ang laptop bag ang nasa kanyang balikat ang kanyang dala. "This is your room, ma'am." Binuksan ng manager ang isang pinto at bumungad sa kanyang malaking kwarto. "Thank you so much," pasabi kay Mr. Montenegro. "Magsisimula na rin ako magtrabaho." Tumango ang manager pagkatapos umalis na rin. Dahil mahigit 3 oras din ang biyahe, agad na nakatulog ang mga bata. Maging siya'y nakaramdam na rin ng antok kaya tumabi siya sa mga anak hanggang sa makatulog na rin. Sa kabilang banda, naibalita na kay Archer na nasa hotel na si Veronica. Kasalukuyan siyang nagmamaneho patungo sa hotel. Galing kasi siya sa mansyon ng kanyang mga magulang at saglit na binisita ang mga ito. Makalipas ng 30 minuto, nakarating na siya ng hotel. Sa restaurant muna siya tumuloy para magpa-reserve ng table. Balak niyang ayain na mag-dinner si Veronica pero pagdating niya sa resto, nakaagaw ng pansin niya ang komosyon na nangyayari sa loob. "Ang bad mo, Manong! Kami ang nauna sa table na to, tapos itutulak mo yung kapatid ko?" Matinis na sigaw ng batang lalaki. "Mga bata, halata naman na wala kayong guardian. Wala kayong pambayad sa pagkain dito kaya umalis na kayo, alis!" Pagtataboy ng matabang lalaki sa 4 na bata pagkatapos itulak papalayo. Nagtiimbagang si Archer dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ng matabang lalaki. Lalapit na sana siya doon ngunit naunahan siya ng manager na siyang pumigil sa gulo. Umayos siya ng tayo at hindi tumuloy sa paglapit pero sapat na ang distansya niya para marinig pa rin ang nangyayari. Bumaba ang tingin niya sa pamilyar na mukha na 4 na bata. Ang mga yon ang mga batang nakita niya sa restaurant. Sila na naman? Naku, gulo talagang dala ng mga bulilit na to. Naiiling niyang saad. "Alam mo ba, Sunshine? Sabi sa trivia na nabasa ko, pigs are the only animals that can see the sky, pero ba't siya nakikita niya ang sky?" Inosenteng wika ng batang lalaki, na base sa pagkakatanda niya ay Cloud ang pangalan. Itinuro pa nito ang matabang customer. Hindi napigilan ni Archer ang umisi. Maging ang ibang kumakain sa restaurant ay napatawa rin dahil doon. "You're so bad talaga, Cloud. Di naman mukhang pig si Manong kamukha niya kaya si Pooh." Nakalabing wika ng batang si Sunshine. "Hindi, mas mukha niya kaya yung friend ni Pooh, yung si Piglet." Narinig niya namang sagot ng batang babae na may hawak na paintbrush. "Stop it! Rain, Cloud, Sunshine!" Nabawi ni Archer ang kanyang ngisi nang marinig ang seryosong tinig ng isa pang batang lalaki. Mukhang yun ang tumatayong panganay dahil sinaway nito ang 3 kapatid. "Masamang magsabi ng masasamang words." Tumangutango si Archer habang nakikinig. "Baka makasuhan tayo ng animal cruelty." Halos mabuwal si Archer nang marinig ang dinugtong ng bata. Hindi niya maiwasang tumawa ng malakas dahil sa talas ng dila ng 4 na bata. "Anong sabi niyo?" Sigaw ng galit na customer at umamba na pagbubuhatan ng kamay ang mga bata. Kaya naman mabilis siyang lumapit sa mga ito at agarang hinawakan ng braso ng matabang lalaki. "Ang laki mong tao tas papatol ka sa mga bata?" Nanggigigil niyang wika pagkatapos pabalyang binitiwan ang braso nito. "At sino ka naman? Huwag kang makialam dito!" Hindi nagustuhan ni Archer ang pagiging maangas ng lalaki kaya hinigit niya ang kwelyo nito. "Listen, you pig.
Pagmamay-ari ko ang lugar na tinatapakan mo. At ang pinakaayaw ko sa lahat, mga taong gumagawa ng katarantaduhan sa teritoryo ko. Kaya wag mo akong angasa na para bang may ipagmamalaki ka, bukod sa malaki mong tiyan. Itinulak niya ang namumutlang lalaki patungo sa mga guards na nasa malapit. Make sure na hindi niyo papapasukin sa hotel ko. Ayoko ng asal hayop dito. Umalis ang guard bit-bit ang nagwawalang lalaki. Humingi rin ng tawad sa kanyang manager ng restaurant. Nang tapos na ang komosyon, nilingon ni Archer ang 4 na batang nakamasid sa kanya. Wow! You're so cool, mister! Namamanghang wika ni Sunshine. Ikaw po yung sa toy store, di ba po? Thank you po pala sa gift. I thought you're mean. Hindi naman po pala, you're actually kind. Saad naman sa kanya ni Cloud. Thank you for helping us today. I am Thunder, and these are my siblings, Rain, Cloud, and Sunshine. We're quadruplets po. Hindi maalis ni Archer ang titig sa 4 na bata. Yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng quadruplets. Bukod sa nakita niya ito sa cafe and restaurant na pinuntahan niya noong nakaraan. Hindi niya maintindihan, ngunit may kung ano sa loob niya ang nagwawala nang makita niya ang mga ito. Sobrang gaan sa pakiramdam. You're welcome, kids. I'm Archer, the hotel owner. Kakain ba kayo? Join me, ililibre ko na kayo. Lumundag naman sa saya ang 4 na bulilit nang marinig ang salitang libre. Yehey, we want burger! Sigaw ng mga bata. No, no. Pili kayo ng iba. That's not healthy. Sagot niya, dahilan para dumaing ang mga ito. Pero masarap ang burger. Nakangusong sabi ni Sunshine sa kanya. Mr. Archer, healthy po ba ang bread? Tanong ni Cloud. Yes, it's healthy. Ang meat po. Tangulang ulit ang kanyang sagot. How about tomatoes and lettuce? Also the eggs. Are they healthy too? Hindi na masundan ni Archer ang sunod-sunod na tanong ng 4 na bata. Tangulang siya ng tango. Kung healthy po ang mga yon, bet po ang burger unhealthy. Diba po lahat ng mga yon ingredients ng burger? Napakamot sa batok si Archer dahil sa sunod na naging tanong ni Thunder. Hindi niya alam kung paano ba yung sasagutin dahil maging siya napaisip sa tanong ng bata. Kaya sa huli pumayag na lang siya na kumain ng mga ito ng burger. Ang 4 na bata ang nanalo laban sa kanya. Samantala, nagising si Veronica mula sa malalim na pagkakatulog. Nakapikit niyang kinapa ang kama ngunit agad siyang napabalikwas ng bangon nang makitang wala roon ang kanyang mga anak. Mabilis siyang bumangon, dinampot ang cellphone at wallet pagkatapos tumakbo palabas ng kwarto. Ilang minuto siyang naglibot sa buong hotel, ngunit hindi niya makita ang mga bata. Tanging ang restaurant na lang na nasa gilid ang hindi niya pa napupuntahan. Nasa bungad siya ng restaurant nang mapansin niya ang mga anak na kumakain kasama ang isang lalaki. Likod pa lang, kilala niya na kung sino ang lalaking yun. What the hell? Talagang pinaglalaroan ako ng tadhana. Impit niyang sigaw sa sarili. Mukhang hindi sang-ayon ang tadhana sa balak niyang pagtatago sa quadruplets mula sa ama ng mga ito. Ilang beses na bang nagkukrus ang landas ng mag-aama? Hindi niya na mabilang. Sa halip na abalahin pa ang mga bata, pinili na lang ni Veronica na lisanin ang restaurant. Panatag naman siyang hindi pababayaan ni Archer ang mga bata. Kargo niya ang mga ito dahil bisita sila sa hotel. Hindi siya dumiretso sa room na tinutuluyan niya. Bagkus, pinili niyang simulan ng trabaho. Para sa araw na yon, habang abalat pa ang kanyang mga anak. Naglibot siya sa lugar. Ang mga pinong buhangin at kulay asul na dagat ay sadyang kahali-hali na sa mata. Pagkatapos maglibot sa labas ay ang beach hotel naman ang kanyang pinagkaabalahan. Sinuyod niya ang bawat sulok ng hotel. Busog na busog ang kanyang mga mata sa ganda ng lugar. May naiisip na siyang mga materyales na tiyak na babagay sa interior design ng hotel na ito. Ilang oras din siyang naglibot bago nagpa siyang bumalik sa kwarto. Pagbukas niya ng pintuan, tili ng mga anak niya ang una niyang narinig. Mommy, saan ka galing? Sa labas lang, babies. Nag-work si Mommy. Hindi niya inusisa pa ang mga bata. Tiyak na hahaba lang ang diskusyon nila. Mabilis na lumipas ang araw, pangatlong araw na ng pagsistay nila sa hotel ni Archer.
tapos na rin niya ang trabaho, nakapag-prepare na rin siya ng presentation na ipapakita kay Archer tungkol sa mga furniture at designs para sa hotel. At sa 2 araw na nagdaan, palaging nakakasabay ng mga anak niya sa pagkain ng umagahan si Archer. Laking pasasalamat na lang niya dahil hindi pa rin nalalaman ng binata na siya ang ina ng quadruplets na palagi nitong kasama. Pagdating ng hapon, nagbihis ng isang button-down dress si Veronica. Tinuwangan niya yun ng isang blazer at pointed heels. Bit-bit ang dalang laptop na naglalaman ng presentation na inihanda. Taas noo siyang pumasok sa private office ni Archer. "Good afternoon, Mr. Montenegro." Bati niya sa lalaki na prenteng nakaupo sa swivel chair nito. Sa tabi ng lalaki ay ang malaking TV na kakailanganin niya. "Good afternoon, Miss Veronica. I hope you're enjoying your work while relaxing at the hotel. I'm sorry I haven't seen you for days. I heard na busy ka sa trabaho kaya hindi na kita inabala." "It's alright, Mr. Montenegro. Should I start the presentation?" Gusto niya nang matapos ang trabaho at makaalis sa hotel na yon. Feeling niya kasi anumang oras malalaman ng lalaki ang sikreto niya. "Ba't parang atatatat ka umalis? And you're trembling so bad. Did I make you uncomfortable?" Ani Archer. "No. Gusto ko lang na matapos agad ang trabaho. You said that we shouldn't waste time, right?" Nakita niya kung paano umayos na upo si Archer. "Well, you're right. Go on, start the presentation." Humugot ng malalim na hininga si Veronica bago nagsimulang magsalita. "First, I have to say that your hotel is amazing. The natural elements in the design, especially the wooden accents, really add to the beachside feel. Thank you. We're proud of our design choices. Our goal is to combine luxury with nature in a smooth and elegant way. Gusto ko na maramdaman ng mga turista ang pagiging malapit sa kapaligiran habang ini-enjoy ang pagsistay sa hotel." Paliwanag ni Archer. "Exactly, just like what I've observed. May mga naisip na akong design na tiyak na babagay sa hotel. For example, in the lobby, we could create custom-made wooden lounge chairs using locally sourced materials to maintain the natural vibe. We could also add intricately carved wooden side tables. Bukod pa riyan, maaari din nating palitan ng mga kama sa bawat suites. We can customize headboards and bed frames. Nang sa ganon, bumagay ito sa tinatarget na ambience ng lugar." Mahabang paliwanag ni Veronica. Seryoso namang nakikinig si Archer, kaya muli siyang nagpatuloy. "I've prepared a presentation that highlights the design and furniture that I mentioned, which will definitely complement your hotel's aesthetic." Yumukod si Veronica para ipresenta na gawa niya, ngunit hindi niya inaasahan ang lalabas sa TV. "Hello everyone! Welcome to my vlog!" Video ni Sunshine habang hawak ang sa tingin niya yung cellphone niya na nagpa-play sa malaking TV screen na nakakonect sa kanyang laptop. Naniga si Veronica sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya magawang igalaw ang mga kamay dahil sa labis na pagkabigla. "Thunder! Rain! And cloud, say hello to my vlog!" Nagising siya mula sa pagkakabato nang marinig niya ang boses ng anak na patuloy na nagpe-play sa TV kaya dali-dali niyang sinara ang laptop hanggang sa tuluyan niyong huminto. Nangangata lang kanyang labi at hindi niya magawang mag-angat ng tingin dahil ramdam niya ang bigat ng titig na binibigay ng lalaking kasama niya sa silid. "Could you explain what I just saw a moment ago, Miss Veronica?" Malamig na saad ni Archer. Umiling na lang siya at pumikit ng mariin. Walang lakas na magsalita dahil parang naumid ang kanyang dila. "Veronica, magsalita ka!" Sumabog sa 4 na sulok ng opisina ang tila kulog na sigaw ni Archer. Tumayo ang lalaki mula sa swivel chair. Napaatras siya patalikod hanggang sa lumapat ang kanyang likod sa malamig na pader. Tapos na, wala na siyang kawala. "Anak mo ba ang 4 na batang yun?" Nanlilisik ang mga matang tanong sa kanya ni Archer. Umiling siya. Walang mahabing salita ang kanyang dila. "Answer me! Anak mo ba sila?" Nanatiling tahimik si Veronica habang nangingilid ang mga luha. Hindi siya makasagot. Ayaw niyang magsinungaling at itanggi ang mga anak pero ayaw niya ring sabihin ang totoo kay Archer na siya ang ina ng mga bata. Naiipit siya sa 2 sagot na parehong hindi pabor sa kanya. Umigting ang panga ni Archer.
Bago tumawa ng pagak, tila nagtitimpi ito. Oh, mahirap bang sagutin ang tanong ko? Let me rephrase it for you then. Biniti ni Archer ang sasabihin. Hinawakan siya nito sa baba hanggang sa magkasalubong ang kanilang mga mata. Anak ba natin sila? Parang bombang sumabog sa kanyang harapan ang tanong na yon galing kay Archer. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang labi. Alam niya. Kilala niya ako simula pa lang. Yun ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang isipan. Yes, you're right. Kahit di mo itanong. Kahit di mo sabihin, I remember you. Tila nababasa ni Archer ang laman ng kanyang isip. Naaalala ko ang gabing naglandas ang labi ko sa katawan mo. At kung paano natin pinagsaluhan ang mainit na gabi na yon, I never forget your sinful lips. And your sweet scent. I will never forget your beautiful eyes and face every time you whimpered in pleasure. Nanginig ang tuhod ni Veronica sa narinig. Maagap namang umalalay sa kanya si Archer. Hawak siya nito ng mahigpit sa bewang. How did you know? How did you know me? How did you find me? Nagpupumigla siya sa hawak ni Archer. Ipinirmi siya ng lalaki, pagkatapos bumulong sa kanyang tenga. I have my ways, baby. Nanindig ang kanyang balahibo. That night, there was something about you I just couldn't forget. And I just couldn't get enough. I searched everywhere to find you. And it took me years to finally succeed it. At nang makita kita, gumawa agad ako ng paraan para mag-cross ng landas natin. At kasama sa plano mo, ang magkaroon ng deal sa pagitan ng mga negosyo natin, tama ba ako? Nang hihina niyang tanong, bingo. Ba't mo ito ginagawa? Hindi pa ba malinaw sa'yo, Veronica? Gusto kita. I love you. Natigalgal si Veronica sa kanyang narinig. Pagkatapos ay pagak na tumawa. Archer, what you're feeling isn't love. It's obsession. Sinong lalaki ang magmamahal ng babae sa unang beses pa lang ng pagkikita? I know what I feel, Veronica. Mahal kita. Hindi ba kapanipaniwala yon? Those kids, are they mine? Anak ko ba sila? Wag na wag kang magsisinungaling sa akin, Veronica. Natakot siya sa banta ni Archer. Yes, anak mo sila. Wala nang saysay kung magsisinungaling pa siya. Sa ilang beses na nag-cross ang landas ni Archer at ng mga bata, alam niya na napapansin ni Archer ang pagkakahawig dito sa mga bata. So that explains why I feel so at ease whenever I'm with them. It's because they're my children? Sila yung resulta ng one-night stand natin. Bulong ni Veronica. Wow, I'm proud. Isang gabi lang. Tapos 4 na anak agad. Nagawa pang magbiro ni Archer. Namula naman ang tenga ni Veronica. Gago. Sinubukan niya itulak si Archer palayo sa kanya dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Natatakot siya na marinig ni Archer dahil sa lapit ng kanilang katawan. I want to meet them. Saad sa kanya ng lalaki. Tumikwas ang kilay ni Veronica at pinag-cross sa mga kamay sa dibdib. Ilang beses mo na silang na-meet, remember? I mean, I want to meet them as their father. Sige, ipakikilala kita sa mga bata. Alam mo naman ang room number namin, di ba? Thank you, Veronica. Huwag mo akong pasalamatan. Ginagawa ko lang kung anong tama. At karapatan ng mga anak ko na makilala nila ang kanilang ama. Gustong palakpakan ni Veronica ang kanyang sarili dahil sa kanyang sagot. Parang nung isang araw lang, buo na ang kanyang loob na itago ang quadruplets sa bilyonaryo nilang tatay. Mabilis na lumipas ang oras, pagpatak ng 7:00 ng gabi hindi na mapakali si Archer. Nakabihis na siya at handa nang puntahan ang kwarto ni Veronica at ng kanyang anak. Ang sarap pakinggan na may anak na siya at hindi lamang isa kundi 4 pa. Aba, sino mag-aakala na matinik pala siya pagdating sa bagay na yon? Masyado niya atang ginalingan. Umayo siya ng tayo na makarating siya sa tapat ng pintuan ni na Veronica. Pinasadahan niya ng kamay ang suot na polo. Gusto niyang magbukang presentable, nahaharap sa mga anak. Kumatok siya sa pinto, hanggang pagbuksan siya ni Veronica. Pasok ka. Nasaan sila?
Hindi niya mapigilan na itanong yun sa babae. Nasa sala sila. Nanlalambot ang tuhod ni Archer habang tinutungo nila ang sala. Hindi naman siya ganon tuwing haharap sa mga bata. Pero iba na kasi ngayon. Ang katotohanan na anak niya ang quadruplets na palagi niya nakakasama sa restaurant ng hotel ay labis na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, pinanonood ni Veronica si Archer. Pansin niya na kinakabahan ng lalaki. Patunay doon ang namumuong pawis sa noon nito. Don't be nervous. Matatalino at mababait sila. Di ka nila kakagatin. Biro niya kay Archer. Sa halip na matawa ang lalaki, mas lalo lamang itong namutla. Kids! Pagkuha niya sa pansin ng mga anak, napangiti pa siya nang makita ang sabay-sabay na paglingon ng apat. I brought someone with me today. Hi, Mr. Archer! Bati ng mga bata sa lalaki na katayo sa likuran niya. Hi! Bati pabalik ni Archer gamit ang mahinang boses. Come here, kids. Mommy has to tell you something. Naupo si Veronica sa gitna ng mga bata. Sa sofa naman, na nasa harapan, naroon si Archer. Diba last time you keep on asking Mommy about your daddy's whereabouts? Yes po. Magalang at excited na sagot ng mga bata. Humugot ng malalim na hininga si Veronica bago muling ibinuka ang bibig. He's here today. Mommy brought him here para makilala niyo siya. Tinapunan niya ng tingin si Archer na nakangiti silang pinanonood. Meet your father, kids. Itinuro niya sa mga anak si Archer. Po, si Mr. Archer po ang daddy namin? Nalilitong tanong ng mga bata. Tumango siya sa mga ito. Hi, babies. I'm your father. Nauutal na wika ni Archer sa mga anak. Kita niya ang panginginig ng mga binti nito at ang patuloy na pagdagaktak ng pawis. Hi po, Daddy. Archer! Magkasabay na sigaw ni Veronica at ng kanyang mga anak. Ilang segundo matapos batiin pabalik ng mga anak si Archer, napaluhod ang lalaki sa sahig at nawala ng malay. Mabilis niyang dinaluhan ng lalaki at inihiga sa sofa. Nang masiguro na maayos ang pwesto nito, nakangiwi niyang binalingan ng tingin ng quadruplets na inosenteng nanonood. Mga anak, wait muna natin magising si Daddy ha? Kamot sa batok niyang saad sa mga bata. Ay, Mommy, totoo po na nahimatay si Daddy? Akala ko it's a prank. Ani Sunshine. Makalipas ang 5 minuto, napansin ng mga bata ang paggalaw ni Archer. Mukhang bumalik na ang malay nito. Agad na lumapit ang mga bata sa kanya at pinalibutan ng kanilang ama. Sa kabilang banda, nanatiling nakapikit si Archer dahil iniinda niya ang sakit ng kanyang likod. Nang maalala niya ang nangyari kanina, halos gusto niya na lamang magpalamon sa sofa, lalo na nang maramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Ang tangos ng ilong niya. Dinig niyang bulong ni Cloud hanggang sa naramdaman niyang may pumindot sa dulo ng kanyang ilong. Nanatiling nakahiga si Archer. Hindi siya gumagalaw dahil abala pa rin ang kanyang mga anak sa pagtitig at para siyang pasyente at ang kanyang mga anak ang doktor. Grabe ang mga ito kung kilatisin ang mukha niya. Sa tingin mo, Cloud, kasya yung pinky finger ko sa nose ni Daddy? Hagik-gik na bulong ni Sunshine kay Cloud. Hindi ko alam. Try mo ipasok. Bago pa maisipang gawin ng pilya niyang anak ang naiisip nito, nagmulat na ng mata si Archer. Nabungaran niya ang ulo ng mga batang nakasilip sa kanya. Tatay nga natin siya. We have the same eye color. Saad ni Thunder sa mga kapatid nang magkasalubong ang kanilang mga mata. Tumangutango naman si Rain. Unti-unting umupo si Archer. Sinusundan ng 4 na bata ang kanyang mga galaw. Ang mga anak ko. Bulong niya sa mga salitang yon. Daddy Archer! Isa-isa siyang dinamba ng yakap ng kanyang mga anak. Hindi niya mapigilan na mapaiyak nang maramdaman ang maliliit na bisig na nakayakap sa kanya. Daddy, thank you. Hinanap mo kami. Don't leave us again, ha? Hikbi ng mga bata.
Samantala, hindi maampat ang luha sa mga mata ni Veronica. Pinanood niya ang grabing pag-iyak ng kanyang mga anak. Taas-baba ang balikat ng mga ito at naghahabol ng hininga. Kaya lumapit na siya para tulungan si Archer sa pagpapatahan sa 4 na bata. Hindi na aalis si Daddy. Dito lang ako sa tabi niyo, okay? Dinig niyang pag-aalo ni Archer sa mga bata. Maging sina Rain, Thunder, na kilala niyang tahimik, ay seryoso at umiiyak sa balikat ng kanilang ama. Nang kumalma ang mga bata, tumayo si Veronica para kumuha ng pamalit na damit ng kanyang mga anak. Basang-basa ang mga ito ng pawis at luha. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang nagbubulungan ang mag-aama, pagkatapos tatawa. Hindi muna siya lumapit sa mga ito. Pinagmasdan niya ang lambingan ng mga nasa harap. Ang sarap pakinggan ng halakak ng kanyang mga anak, tuwing kinikiliti at binibigyan sila ng halik ng kanilang daddy. Napangiti ng maliit si Veronica. Yan ba ang sana'y ipagkakaiti sa mga bata? Kung hindi siya nabuking ni Archer? Isang maling desisyon talaga ang naisip niyang pagtatago ng quadruplets kay Archer. Ilang segundo pa siyang nanood bago lumapit sa 5 na nagkukulitan pa rin. Kids, come here. Palitan natin yung damit niyo, basa na kayo ng pawis eh. Siya na sana magpapalit ng damit ng mga bata, ngunit sumingit si Archer. Let me do that. Pinagbigyan niya ang kagustuhan ng lalaki. Inabot niya dito ang pantulog ng mga bata. Nang makapagpalit ng damit, nagsimula nang humikab ang mga ito. Marahil napagod sa pag-iyak at paglalaro, kaya hindi na siya nagtaka nang makitang tulog na ang mga ito sa sofa. Tumayo si Veronica para buhatin sila papasok ng kwarto. Nang isang hawak mula sa kanyang braso ang kanyang naramdaman. Let me. Mabibigat na sila, ituro mo na lang ang kwarto. At sa pangalawang pagkakataon, muli niyang pinagbigyan si Archer. They are so lovely, genius, and cheerful. Napalingon si Veronica kay Archer na nakaupo sa gilid ng kama ng quadruplets. Until now, I still can't believe that I have 4 adorable children. Thank you for introducing me to them. Salamat, Veronica. Itinuro ni Veronica ang veranda para doon nila ipagpatuloy ang pag-uusap. Baka kasi magising pa ang mga bata, kaya nauna na siyang nagtungo doon. Niyakap niya ang kanyang sarili nang maramdaman ang malamig na ihip ng hangin na humahalik sa kanyang balat. Masyado nang malamig ba kasi puning ka? Saad sa kanya ni Archer. Naramdaman niya ang pagpatong ng roba sa kanyang balikat. Nanatili siyang nakatalikod sa binata, natatakot na baka mabasa nito ang tinatago ng kanyang mga mata. Ngayong alam mo na ang tungkol sa quadruplets. Pag-usapan natin na magiging setup para sa mga bata. Hindi kita aalisan ng karapatan sa kanila. Makikita mo pa rin sila. Natigil sa pagsasalita si Veronica nang maramdaman niya ang yakap ni Archer mula sa likod. I want us to be a complete family. Bulong ni Archer. Parang may bumikig sa lalamunan ni Veronica nang marinig niya yun mula sa lalaki. Alam mong imposible yan, Archer. Why? May boyfriend ka na ba? Kaya hindi posible na maging buo ang pamilya natin? Kasama ang mga bata? You should ask that question to yourself, Archer. Hindi ba may girlfriend ka na? At Santibanez, right? Mapait niyang wika nang maalala ang article tungkol kay Archer at sa ate niya. Yes, I have a girlfriend. Ikaw, you're a Santibanez. Ang ibig kong sabihin ay ang ate ko, Archer. Girlfriend mo si Vera Santibanez, ang ate ko. Saan mo narinig yan? Walang kwentang balitang yan. Kung may Santibanez man ako na mamahalin, ikaw lang yon. Ikaw lang yun, Veronica, wala nang iba. Sinungaling. Listen to me. Oo, aaminin ko. Kilala ko si Vera. At nagkakausap kami sa mga social gathering. Pero, nilalapitan ko lang siya noon para makakuha ng impormasyon tungkol sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan, Veronica? Lahat ng ginagawa ko para lang mapalapit sa'yo, ganun kita kagusto. Natikom ng dalaga ang kanyang bibig. Nang sumigaw si Archer. Ikaw lang, Veronica. Ikaw lang. Mahinahon ang dugtong ni Archer dito. Sinasabi mo lang yan dahil nalaman mo may mga anak tayo. Of course not. Mahal na kita bago ko pa nalamang may anak tayo. I know, this is so sudden.
Nagpakita ako sa'yo after 7 years. Tapos aamin sa nararamdaman ko. Para sa'yo sobrang bilis ng pangyayari. Pero para sa akin huli na ako, Veronica. Pero ayaw ko pa rin napilitin ka na mahalin agad ako pabalik. Paghihirapan kita. I will pursue you and show you how sincere I am. Hindi kita susukuan dahil ganun ang pagmamahal. Mahabang wika ni Archer. I'm not yet ready. Bulong niya. Hindi rin naman itatanggi ni Veronica na sa mga lumipas na taon, nananalangin siya na sana makilala niya ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ngunit ngayon na nagkatagpo na sila, hindi niya hahayaan na basta na lamang pumasok sa buhay niya si Archer. Dahil lang, may mga anak sila. Alam ko hindi ka pa handa. Kaya nga hayaan mo akong patunayan ang sarili ko sa iyo eh. Hayaan mo ako iparamdam sa iyo ang pagmamahal na meron ako. Kahit abutin pa yun na ilang buwan o ilang taon, ayos lang sa akin. Kaya ko maghintay para sa'yo. Malambing na saad ni Archer. Hindi na napigilan ni Veronica ang mapahagulhol. Agad naman siya nitong inalo habang binubulong sa tenga niya kung gaano siya nito kamahal. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hinayaan ni Veronica si Archer na patunayan nga ang sarili nito sa kanya, maging sa mga bata. Araw-araw silang binibisita ng lalaki sa kondo upang makipaglaro sa mga bata. Sa mga lumipas na araw, pansin niya ang kakaibang tingin na ibinabato sa kanya ng mga anak tuwing nakikita nila na may dalang bulaklak ang kanilang daddy para sa kanya. Alam ni Veronica na masaya ang mga bata sa nakikita ang relasyon nila ni Archer. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang panliligaw sa kanya ni Archer. Magkakasama na rin sila sa penthouse na pagmamay-ari ng lalaki dahil sa kagustuhan ng mga bata. Mommy, kailan mo po sasagutin si Daddy? Tagal niya na pong naliligaw sa iyo eh. Mahal mo naman si Daddy eh. Ba't mo pa pinapatagal? Tanong sa kanya ng anak na si Sunshine. Pabebe pa kasi si Mommy. Feeling teenager na may quadruplets na nga siya. Segunda ni Cloud na sinundan ng malakas na tawa. Naku, kayong dalawa talaga? Nilapitan niya ang mga anak bago kiniliti. Sumali na rin sina Thunder at Rain sa kulitan. Where are my babies? Napatigil sila sa kulitan nang makarinig ng sigaw. Boses ni Archer mula sa pinto. May bitbit na mga paper bags na hula niya laruan ng laman. Daddy! Daddy, I love you daw po, sabi ni Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Veronica sa sinabi ni Cloud. Sabihin mo kay Mommy, I love you too. Lalong nagtititili ang mga bata sa utos ni Archer. Namula naman ang pisngi ni Veronica at sumasabay sa ingay ng mga bata ang ingay ng kanyang dibdib. Hanggang ngayon, hindi pa talaga siya sanay sa lambing at I love you galing kay Archer. 7 buwan na ang nakakalipas pero para pa rin siyang teenager kung kiligin. Gaya ng sabi nga ng kanyang mga anak. Halina kayo, kakain na tayo ng dinner. Pagkakadating ni Archer galing trabaho, sabay-sabay na silang kumakain. Pati na rin tuwing umaga. Inihahatid siya ni Archer sa kumpanya nila ni Sam, pagkatapos ay ang mga bata sa eskwelahan. Sa hapon naman, sinusundo niya ang 4. Ganon ang routine nila sa araw-araw. Christmas vacation na ng mga bata. Napagpasyahan ng mag-aama na magbakasyon sila sa isang resort na pagmamay-ari ng pamilya ni Archer sa Batangas. Ilang araw na silang nagtatampisaw sa dagat at namasyal sa buong probinsya. Pagdating ng Christmas Eve, excited ang mga bata. Yun ang unang Pasko na kasama nila si Archer. Mommy, what's your Christmas gift po kay Daddy? Tanong ni Rain nang mapansin nito na wala sa ilalim ng Christmas tree ang regalo niya para kay Archer. It's a secret, baby. Mamaya niyo malalaman. Nakangiti niyang sagot sa anak. Pagdating ng 12:00 ng gabi, nagsimula nang magkagulo ang mga bata. Pinanood niya ang 4 na abala sa pagbubukas ng mga regalo. Hanggang sa isang kabig mula sa bewang ang kanyang naramdaman. May mga regalo ka sa mga bata? Nasaan ang akin? Nakangusong sambit nang nakayakap na si Archer. Pikit ka muna. Utos niya sa lalaki na agad naman itong sinunod. Nang pumikit ito, ginawaran niya ng mababaw na halik sa labi si Archer, na agad nagmulat ng mga mata. Merry Christmas. Bati niya at kinabig ang batok nito para sa isa pang halik.
Ibig sabihin nito, boyfriend mo na ako? Yes, boyfriend na kita. I-upgrade na natin to. Marry me, Veronica. Naramdaman ni Veronica ang malamig na bagay na sumuot sa kanyang palasingsingan. Akala mo ba? Ikaw lang ang may inihandang regalo? Siyempre meron din ako. Will you marry me, Veronica Santibanez? Hindi makasagot si Veronica. Ngunit sapat na ang muli niyang pagkabig sa batok ni Archer para halikan ng lalaki upang masagot ang tanong nito. I'll take that as a yes. Nakangiting bulong ni Archer sa kanya nang yakapin siya nito matapos ang halik. I love you. Malambing na bulong ni Archer sa kanya. Loko ka? Nung tinanong mo ako, nakasuot ng singsing sa daliri ko. Magaling ka rin manigurado, no? Kinurot niya ang tagiliran nito at tumawa naman ang lalaki. Pasensya na, excited lang ako. Mommy, Daddy, mamaya na ulit yan, gutom na kami. Paghihimutok ng mga anak nilang may hawak ng hamon. Dahil doon sabay silang napatawa. Makalipas ang 3 buwan na preparasyon sa kasal, naganap sa isang malaking simbahan ng Santa Monica ang kasal ni Veronica at Archer. Ang quadruplets ang naghatid kay Veronica patungo sa altar. Hindi pa rin kasi siya tanggap ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na maging malungkot, dahil doon, pinili na lamang ni Veronica ng ngumiti. Naisip niya na, kesa ipagsiksikan ng sarili, bakit hindi niya nalang ituon ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak? Nariyan ang kanyang mga anak na quadruplets. Nariyan din si Archer. Bubuo siya ng sarili niyang pamilya kasama ang mga ito. Sa isang malamyos na tugtugin, inihahatid siya ng kanyang mga anak patungo sa lalaking makakasama nila habang buhay. Daddy, alagaan mo po si Mommy ha. Lagot ka sa amin kapag pinaiyak mo siya. Wika ng mga bata. Naiiyak naman si Archer. Of course, I will take care of your mommy. Pati na kayo. Hinalikan ni Archer ang noo ng mga bata. Pagkatapos inabot siya at sabay silang naglakad patungo sa altar na magbubuklod sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. Ang ganda mo, ani Archer. Ang landi mo. Kurot niya sa braso nito. I love you, Veronica. I love you too, Archer. Mabilis na natapos ang seremonya ng kasal. Sa hotel ni Archer ginanap ang wedding reception. Nagsimula nang umikot sa bawat lamesa ang bagong kasal para magpasalamat sa mga bisita hanggang sa makarating sila sa table ng kaibigang si Samantha. Bruha ka, ang sabi ko lang sa'yo nun, papirmahin mo sa business proposal natin yung kliyente. Hindi ko naman inakalang ito todo mo hanggang pinaabot mo sa pirmahan ng marriage certificate, no? Kantsaw sa kanya ng kaibigan. Mahal ko eh. Ba't ko papakakawalan? Baka iba pa makakuha. Tumatawang sagot ni Veronica. Samantala, labis namang pumula ang mukha ni Archer na tila kinikilig. Pinapakilig mo naman ako, Mrs. Montenegro. Ngising-ngisi na sabi ni Archer. Ang sarap pakinggan ng bago niyang apelyido. Hindi nga yun isang panaginip. Totoo ngang kasal na siya sa nag-iisang si Archer Montenegro. Sa wakas, natupad na rin ng langit ang kanyang hiling. Ang bumuo ng pamilya kasama si Archer at ang kanilang quadruplets. Bagaman pinagkaitan siya ng buong pamilya, ipinadama naman ni Archer at ng mga bata ang pakiramdam ng pagiging buo at wala na siyang mahihiling pa sa Diyos. Bukod pa ron, pinagsisihan ni Veronica ang kanyang unang desisyon na itago ang kanyang quadruplets mula sa kanilang ama. Tadhana na ang gumawa ng paraan para hindi yun maging matagumpay. Sa huli, masaya si Archer na nakilala nito sina Thunder, Rain, Cloud at Sunshine. Ngunit higit na mas masaya si Veronica dahil minahal at pinakasalan siya ni Archer, ang ama ng kanyang quadruplets, at ngayon, handa na sila sa panibagong kabanata ng kanilang buhay, may pamilya, kasama ang kanilang makukulit na quadruplets. The end.